And after nga ng breakout dito sa ating RSI, magdidelikado na yung price actions kung makikita natin dito. After the breakout, nakitaan natin dito ng pagbaba ng presyo. So, ayan. So, before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe. Kasi nag-update ako dito ng mga technical analysis, no? It's pretty basic lang. And then on top of that, nag-share din ako ng mga free crypto, bounties, and airdrops, no? So, ayun. So, hey guys, Aldrin here again. And yung topic natin ngayon is all about the indicators dito sa ating chart, no? Or dito kay Bitcoin. So, sa mga gustong magkaroon ng ideas, tapusin natin tong video na to. At kung napanood nyo yung previous video natin dun sa moving average, and lalabas yan dito sa upper right corner ng ating video, no? So yun, basically guys, this day yung indicator na i-discuss ko is yun yung tinatawag natin na RSI or yung Relative Strength Index, no? So and basically tanggalin muna natin yung volume para mas malinis, no? Tap lang natin to and then X. So, punta tayo dito sa indicators. And then, add natin yung RSI. So, type lang natin RSI. So, ayan. Tap natin. Then, after that, yung setups ko dito guys, or yung i-share ko dito is base lang sa mga nakaraan kong experience dito sa pagde-trade. So, ayan. I-edit lang muna natin to. Ito yung setups ko guys, no? So, anyone can edit, no? So may kanya-kanya naman tayong setups as a traders, and we have different perspective, no, when it comes sa trading. So tap lang natin tong gear, and then upper band, good na yan. So papalitan lang natin to ng 32. So ayan, okay na. And then after that, tap okay lang natin. So currently nasa 2-hour time frame tayo. Papalitan lang muna natin yan ng daily para mas makita natin. So ayan, explain ko lang pala to guys si RSI. Itong RSI meron siyang default dito na 14 close, wherein yan yung 14 day, no? So average ng price actions or average ng strength ng market, no? So nare-record ng RSI or itong tinatawag natin na oscillators. Oscillators is yan yung mga MACD, CCI, and then itong RSI, wherein yan yung mga indicator na ina-add ng mga traders kung hindi nagtitrend sa market, or yung sa tingin natin is naiwan na ba tayo ng price actions. Dito rin natin na-determine guys yung tinatawag natin na overbought, wherein yan yung nasa taas. Ito. So ayan. So yun yung nandito. So above. So inedit natin. So above 70. Yan yung mga overbought. And then below 32, yan yung tinatawag natin na oversold, no. So below this area is yan yung tinatawag natin na oversold. And then dito sa overbought sa taas, no, diyan nagkakaroon ng tinatawag na reversal or bearish momentum, or possible na bumaba yung presyo. And then dito naman sa oversold, diyan naman yung tinatawag natin na buying opportunity, or yan yung area kung saan magkakaroon ng reversal papuntang upside para tumaas yung presyo, no. So basically, andito na tayo, na setup na natin yung RSI natin. And makikita natin, do-double tap lang natin yan para mag full screen. Ayan, yan yung nangyari. And then double tap natin ulit para i-validate natin sa chart, no. So dun sa previous video natin na ginawa gamit yung moving average, kung mapapansin natin dun, ito lang yung na-capture natin guys, no. Dito lang na part, no, 5.9 something ata. Yan yung na-mention natin before na maganda bumili dyan na area, since may confirmation dyan ng 19 moving average, no. We're in dito sa RSI. Kung makikita natin guys, itong RSI natin, na mention nga natin kanina, yung area dito ng below 30 is yan yung good buying opportunity na tinatawag, no, or maganda bumili dyan, no. So kung makikita natin or mapapansin natin guys, nagkaroon dyan ng
oversold status no sa RSI. Nag below 30 at umabot ng 17. Sa daily natin nakikita yan, daily time frame. So ayun, double tap lang natin no. After that guys, nakita natin na andito sa 4K no. Inabot ng 4K area. Hindi naman natin to makakatch, hindi naman tayo magician para makuha to talagang pinaka bottom no. So basically pag nag-rely tayo dito sa RSI, dito natin mabibili yan sa 30 or maybe 28 kung sa tingin natin ay bababa pa talaga siya. So yung normal buying natin dyan or yung possibility na makabili tayo is dito sa 4.9 no or 4.7 dyan na area no. So ayun, mas mababa natin siya nabili no. So ayan, yan yung naging validation natin RSI. So nabili natin dito and then wala tayong selling pa no. So basically yung gagawin lang natin dyan is to turn this daily. Gagawin natin 4 hours yan. So 4 hours time frame. And then after that, so dito natin na-capture yun. And then we mentioned yung 70, itong nasa taas, above 70 is yan yung area no, na kung saan pwede natin ibenta kasi overbought na. Pag sinabi nilang overbought, oh dyan yung mga traders nagte-take profit or nagbebenta ng kanilang mga asset no. So makikita natin nag above 70 dito yan na presyo. So dito na area sa 7K no. So after that nagkaroon ulit ng retracements or pagbaba ng presyo, makikita natin yan dito. So basically buying ulit to itong 28, 29 no. So below 30. Then after that nagkaroon ulit ng galaw sa upside no, dyan na area yan. So 7.3, 7.4 area no. I-exit natin dyan or ibebenta natin dyan. Then after that is aantay natin ulit na ma-hit yung 30 or yung below 30 or below 30. So hindi pa naman siya na-hit ngayon, pero there's a probability na pwede niyang balikan yan at yan yung magiging buying ulit natin no. So ayan, 4 hours time frame. So palitan natin yan ng 2 hours time frame. So ayan, titingnan natin dito kung may mga opportunity kung saan tayo pwedeng pumasok. So ayan, maraming mga lumabas sa oversold at lumabas sa ating overbought territory. So basically pag ganyan, ayan, 2 hours time frame yan. So buying opportunity yan dito na area 29, and then selling point yan dito na area 77 or kahit dito 71, 72 no. So ayan, yan yung magiging buying and selling natin na mga areas. So basically pag pumunta sa baba yung ating RSI, yan yung buying opportunity. And then pag pumunta naman dito sa taas, above ng ating upper band or yung above 70 na sinet up natin dito, is yan yung magiging selling natin or take profit natin no. So ayun, meron pa tayo dito i-discuss, which is yung tinatawag natin na confluence. So yung saliwaan ng price actions tsaka RSI no. So turn lang natin muna to into daily time frame. So ayan, and drag lang natin. So dito guys sa daily, before umangat to, meron na tayo ditong nakitang confluence. So yung confluence natin is components yan ng oscillators wherein itong RSI and then itong price actions no. Lagyan natin dito ng trend line. So kung makikita natin pataas yung RSI guys, trending pataas ito. So ayan, gamitan na lang natin ng brush para mas madali. So ayan, kung makikita natin pataas yung RSI, pero pag pumunta tayo dito sa ating price actions dito sa chart, makikita natin dito na pababa yung price actions no. Kung makikita natin, ayan. So ayan yung tinatawag natin na confluence between the price actions no. So pababa yung presyo dito, pero pataas dito sa ating RSI no, kung makikita natin. So yan lang yung basics guys no, ng confluence between
the RSI and then ating price actions, no? So saliwaan dito sa ating RSI and then dito sa ating price actions, no? So pababa dito sa ating price actions, so makikita nyo pababa, pero when it comes dito sa ating RSI, so dito, so makikita natin is papunta sa taas, no? So basically yung magiging entry point natin dyan is pag nag-above na dito sa ating oversold territory, no, dito sa kulay violet, no. So yan yung magiging buying opportunity or magiging entry natin. Ayun, meron din pala ditong mga patterns, no, sa ating RSI. So say for example, mag-draw lang tayo dito ng trend line. And then select natin, drag natin dito sa baba. So ayan. Kung makikita natin guys, nare-respect niya yung trend line na yan, no? So eto, tsaka eto. Pero pagdating dito is nagkaroon ng breakout, no? So meaning to say, if ever na hindi niya ma-hold yan, is pababa yung presyo niyan, no? Dito rin sa RSI na to, naka-form tayo dito ng tinatawag nating rising wedge, no? Nalagay tayo dito ng trend line papunta dito. So ayan, rising wedge. Itong rising wedge is a bearish pattern, no? So try natin i-preview yan sa chart. So balik tayo, double tap lang natin to. And after nga ng breakout dito sa ating RSI, so makikita natin ay nagdidelikado na yung price actions. Kung makikita natin dito after the breakout, nakitaan natin dito ng pagbaba ng presyo. So ayan, so maganda to i-measure si RSI, especially sa daily. And then kung may mga gantong formation na sa RSI, is maganda sukatin, no, or maganda i-measure out para malaman natin kung ano yung magiging next trend ng price actions, no. So kagaya ng ginawa natin dito. So after nya na hindi ma-respect yung area na yan, ay nagkaroon ng paggalaw sa baba, no. So ayan, makikita naman natin. So ayan, aside from that pa pala is nakita natin dito na above 70 yung ating RSI, no. So ayan, makikita natin after that is bumaba yung presyo. So yan yung mga confirmation natin gamit yung RSI. So ayan, maybe that's it for today guys. And kung meron man kayong mga tanungan dito sa video ko na to, so as usual, comment nyo lang yan sa ating comment section. And I'll try my best na sagutin nyo, no. Hope this video helps. So ingat tayong lahat and bye for now.